Mga Yamashita treasure marker o sign sa kabundukan, bibigyan ko kayo ng idea o clue kung saan dapat maghukay o kung papaano hukayin. Kamusta po kayo mga ka-treasure hunter, Luzon, Visayas, Mindanao? Magbabalik na naman po tayo pang magbabahagi na naman po ng kaunting kalaman tungkol po sa Yamashita treasure buried in the Philippines. At ang ating pong napiling topic na naman pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga marker, sa iba't ibang klaseng marker. Anong klaseng marker, kung saan tayo dapat maghukay o clue kung saan tayo dapat humukay. Sa napakarami po kasing mga ka-treasure hunter natin ang nagtatanong kung saan tayo dapat mag-umpisa, at magbibigay po tayo ng kaunting clue kung saan nga ba tayo dapat maghukay. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin channel. At kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Luzon, Visayas at saka Mindanao ay napuno tayo ng mga itinagong kayamanan ng mga banyaga, at kabilang nga po dyan ang mga dayuhang Hapon noong Second World War, na kung saan pinuno ng sikreto ang bansang Pilipinas. Luzon, Visayas at saka Mindanao, sa kabundukan man o sa syudad, ay napuno tayo ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Daladalang kayamanan ng mga Japanese Imperial Army ay naibaon nga po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa kabundukan po ng Luzon, Visayas at saka Mindanao ay naitago ang mga iba't ibang klaseng kayamanan, na kung saan ay hanggang sa ngayon ay missing pa ang iba. Mayroong iba na natuklasan na ng mga government officials at ibang mga mayayaman na kung saan nag-project sa iba't ibang panig po ng Pilipinas ay na-recover na yung iba. Subalit nasa 20% pa lamang out of 100% ang na-recover. Subalit marami pa pong hindi na-recover, sapagkat napakarami po ang mga diamante o mga gemstones na bilyon ang halaga na nagmula po sa iba't ibang panig ng Asia, at maging yung mga nakadeposito po sa Bank of Asia, na kung saan galing sa Europa at galing sa United Kingdom at sa iba't ibang panig ng mundo, ay natangay din ng mga sundalong Japanese Imperial Army, at ito po ay itinago sa iba't ibang panig sa bansang Pilipinas. Ito ay nasa kabundukan at iba-iba po ang estilo ng kanilang pagtago. So kapag mga gemstones, mga bato na mamahalin o mga bagay na kung saan uncut na mga diamonds, precious gems, na kung kabilang dyan ang sapphires o rubies, ay itinago din nila ito sa mga bato. So yung mga bato ay isa din sa kanilang estilo, na kung saan pinagbabalutan ng mga uncut gems o mga precious gems, na kung saan ay iba nating mga ka-treasure hunter ay nakatuklas, at ito po ay napatunayan na ang ibang mga mamahaling klaseng precious gems ay nandoon lang sa loob ng mga bato. So yung mga makikita nating marker ay napakahalaga ang familiarization. Ibig sabihin, kailangan
pamilyar tayo kung ito ba ay gold bar, ito ba ay gemstones, ito ba ay antiques, ito ba ay gold coins, o kung ano pa mang mga bagay na kung saan itinago ng mga Hapon. Sapagkat maari kasing humukay tayo ng napakalalim at ang atin palang inupuang malaking bato o nasa gilid natin na kung saan hindi natin pinapansin ay naroon lang ang kayamanan na kung saan hindi ito ginto, kung hindi ito po ay bato. So napakarami po ang mga bato na kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army na mamahalin. So ang atin pong pinaka-topic sa pagbabahagi natin na ito ay ang tungkol sa mga iba't ibang klaseng marka na kung saan nalilito tayo kung saan tayo maghukay. So clue kung saan tayo dapat maghukay. So ang ating tandaan kapag tayo po ay naghuhukay ay ang mga palatandaan, mga nakaukit sa bato ay mayroong duplicate na tinatawag. So yung familiarization, alamin natin kung ano po ang kahulugan ng nakaukit sa bato. Kapag triangle ay humanap din tayo ng mga triangles na duplicate. Kabilang dyan ang mga punong kahoy na naka-triangle, mga batong mga naka-triangle, at doon sa ilalim ay magtitesdig tayo na may makikita tayong mga triangular na mga arrow o mga arrowhead na kaparihas ng itsura noong nakaukit sa bato o mga batong nasa itaas. So may mga duplicate sa ilalim ang mga bato na kung saan naging marka sa itaas. So kahit saan tayo magpunta ay alam natin yung target natin. Kapag may inukit sa bato, ang pinapahanap ng inuukit ay kaparihas ng inukit at doon sa ilalim ay may kaparihas siya. Yun po ang tinatawag na duplicate o confirmation. So kapag may land area na kapurmang triangle, ay humanap kayo ng mga triangular na mga bato o naka-triangle na mga bato. Kapag may mga nakaukit na mga triangles, ay humanap kayo ng mga naka-triangular na mga batong malalaki o mga maliliit na nakapurmang triangle o mga kahoy na nakapurmang triangle. At maghukay kayo roon sa gilid o sa gitna, magtitisdig kayo at makikita ninyo na may mga duplicate na mga arrows na kasing kaparehas ng nakita ninyo sa itaas. At yun po ay may mga tinatawag na arrowhead o nagtuturo sa ilalim. At sa ilalim ay may makikita pa kayong mga duplicate na naman na kung saan kaparihas na naman ng mga nakaukit sa itaas. So yung pong matatagpuan natin sa ilalim ay napakahalaga na magsasabi sa atin kung nasa itaas ba ang kayamanan o nasa ibaba. Sapagkat kung diamond ang inyong hinahanap o precious gemstones ay maaaring nandyan lang sa mga bato. At lagi nating tandaan na ang kasama ng triangle ay maaaring mga gemstones na inuukit na kaparehas ng diamond shapes o mga uncut diamond shapes na kung saan pinurma ng mga bato na maliliit. At ito po ay nagpapahiwatig na ang laman ng ating hinuhukay ay mga precious gemstones na kung saan nandyan lamang nakahalo sa buhangin or sa mga bato. At dapat nating ingatan na kung saan maaring maitapo natin o mapawalang saysay ang ating pagod kapag tayo po ay naligaw sa atin pong paghuhukay. So yung pong mga triangular ay may mga kasama pa siyang mga animal characters katulad po ng pagong. Yan po ay nagpapahiwatig ng ating hinahanap ay nasa tubig. Ang kanyang ulo ay magiging pointer, ang kanyang buntot ay magiging pointer, at kung saan siya nakatingin, ang kanyang ulo nakaturo ay naroon sa unahan ang isa pang marker na nagtuturo kung saan ang direksyon ng ating huhukayan. At kung wala po siyang ulo, walang buntot, ay nangangahulugang nasa ilalim ito at maaring matubig sa ilalim sapagkat ang pagong ay nagsisimbolo ng may tubig sa ilalim. At madalas na ang pagong ay ang binabaon nito ay gold bars o mga ginto.
So kapag mga jewelries naman ang ating makikita ay ah, ah, karaniwang mga sign nito ay mga diamond shapes, mga letter A, number 1, number 7, at kung ano-ano pang mga ah, related sa diamond shapes na mga banking itsura ng mga diamond shapes na nakaukit sa bato ay kabilang sa mga jewelries na kung saan naibaon sa ilalim. So yung mga ah, triangular ay may mga kasama pa siyang mga iba't ibang klaseng mga animal characters. Minsan ahas. Kapag ahas naman ay lungga ang pinapasukan, butas, tunnels, kuweba, at doon nga po ay maaaring may kasama na naman siyang mga marker sa ilalim ng mga uncut diamonds na mga ah, inukit sa bato na maaaring nagtuturo na ang kanyang itinatago ay hindi ginto kung hindi mga diamonds. So triangular ay may mga kasama pa siyang mga iba't ibang klaseng mga characters na nagtuturo sa laman ng ating hinuhukay. So yung pong mga isda, ang triangle at saka isda. So isda, triangle, nagtuturo ng treasure na nakabaon ay nasa tubig. Nagtatago siya ang isda sa ilalim ng bato, na malalaking bato. May lungga doon sa ilalim ng bato, o sa gilid siya ng sapa o sa maliit na creek na may tubig, nandoon ibinaon. At ang isda ay nagsasabing siya ay nasa matubig at karaniwang ibinabaon nito ay mga gold bars na naman. So lagi yang may triangle at kaakibat ng animal characters na pointer. So yung mga elepante, mukha ng tao, kamay ng tao, paa ng tao, boots ng tao, yan po ay related sa mga malalaking treasure o Japanese camp na kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army, at kabilang dyan yung mga kuweba talaga na pinakulaps nila noong Second World War. So marami silang kuweba na pinakulaps at doon nila itinago sa loob noon. So yung pong mga paa na malalaki, mga left foot, right foot, yan po ay kabilang sa mga malalaking kayamanan na kung saan ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. Ulitin ko po, bago tayo maghukay ay kailangan nating familiarization. Alamin natin kung ano po yung mga nakabaon na kayamanan. Alamin natin kung ginto ba ito, diamond ba ito, antiques ba ito, o kung anong klase, gold coins ba ito, bago tayo mag-umpisang maghukay. Yan po ang pinakasusi upang malaman natin kung saan tayo dapat mag-umpisa. At kung tayo po ay makakita ng mga marker, ay lagi nating hahanapin ang kanyang duplicate, yung kaparihas ng itsura na nasa itaas. Ito po ay nakatago, nakabaon. Ilang distansya lang mula po sa mga marker na mga malalaking bato, mga 30 to 40 meters sa paligid ay may makikita kayong mga nakabaon sa ilalim na mga markers na duplicate doon sa nakita ninyong mga marker na nasa itaas. At yun po ang eksaktong lugar na kung saan pinagbabaunan ng mga nakatagong kayamanan. Yan lang po ang ating maibabahagi sa ngayon, at sana po ay may natutunan naman kayo tungkol po sa Yamashita Treasure, at sana ay nag-enjoy kayo. At kung mayroon po kayong kaalaman, pakidagdag na lamang po ng comments sa ibaba, at kung mayroon kayong katanungan ay paki-comments na lamang po sa ibaba. At hanggang dito na lamang ang ating pagbabahagi. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato.